Mabilis ang tibok ng dibdib ni Zeri habang tumatakbo sa gitna ng madilim at ulaning gabi. Bawat hakbang niya sa putikan, ay tila may kasamang bigat at takot, ngunit wala siyang karapatang mapagod. Hawak niya ang kanyang tiyan, ang munting buhay na bumubuo sa loob niya. Ang buhay na nagmula sa lalaking pinakakatakutan niya, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay kanyang ring minahal, si Riker Louis Monterils. Wala nang iba pang hangad si Harriet Zeri Fidencio, kundi ang magkaroon ng tahimik at sariling tahanan. Isang simpleng buhay kung saan ligtas siya, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Kuya Rico. Subalit nagbago ang lahat nang makabangga niya ang pamilya Monterils, lalo na si Riker, isang kinatatakutang general na kilala sa kanyang walang awang mga desisyon sa militar at sa negosyo. Sa mata ng mundo, si Riker ay isang makapangyarihang pinuno na walang sinasanto. Sa piling naman ni Zeri, siya ay isang bagyo, marahas, nagmamay-ari, at hindi tumatanggap ng salitang hindi. Akin ka Zeri, hinding-hindi ka makakalayo sa akin, kahit anong tago ang gawin mo, ang mga huling salitang binitiwan ni Riker bago binalot ng takot ang puso ni Zeri. Ang sakripisyo para sa kapatid. Hindi lang ang sariling kalayaan ang nakataya. Nalaman ni Zeri na ginagamit ni Riker ang buhay at kaligtasan ng kanyang kapatid na si Rico, upang manatili siya sa kanyang tabi. Isang maling galaw lang niya, at pwedeng mawalan ng trabaho o mapahamak si Rico sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya Monterils. Subalit nang matuklasan ni Zeri, na siya ay nagdadalang tao, nagbago ang lahat. Hindi niya pwedeng palakihin ang kanyang anak sa isang kulungan, ng takot at kontrol. Kailangan kong maging matapang, bulong ni Zeri sa sarili habang pilit na itinatago ang kanyang katawan, sa likod ng malalaking puno sa gubat, na malapit sa mansyon ng mga Monterils. Biglang huminto ang ikot ng mundo ni Zeri, nang marinig ang ugong ng malalaking sasakyan. Nagliwanag ang paligid, dahil sa matitinding ilaw ng mga SUV. Sa gitna ng buhos ng ulan, bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Lumabas ang isang matayog na kaanyuan, si Riker. Nakasuot ito ng kanyang itim na Amerikana, malamig ang mga mata habang nakatingin sa direksyon, kung saan nagtatago si Zeri. Zeri, ang marahan ngunit nangingibabaw na boses ni Riker. Tila may dalang panginginig sa buong paligid. Alam kong nandyan ka. Lumabas ka na bago ko pa mawala ang natitira kong pasensya. Lumabas si Zeri mula sa kadiliman, nakataas ang mga kamay, ngunit protektado ang kanyang tiyan. Hayaan mo na ako Riker, pagmamakaawa ni Zeri, lumalaban ang mga luha sa kanyang mata. Ibigay mo na sa akin ang kalayaan ko. Huwag mo nang idamay si Kuya Rico. Parang awa mo na. Magse-step forward si Riker ng mabilis, agad na pinalibutan ng kanyang mga tauhan ang paligid. Sa isang iglap, hawak na niya ang magkabilang balikat ni Zeri. Bagamat mahigpit ang kanyang kapit, may bakas ng hindi maipaliwanag na pag-iingat sa kanyang mga galaw, nang mapatingin siya sa tiyan ng dalaga. Pakawalan ka, malamig na tanong ni Riker, ngunit may malalim na emosyon sa kanyang mga mata. Nakalimutan mo na ba Zeri? Ang nakatatak sa iyo ay akin. At ngayon, daladala mo pa ang anak ko. Walang Monterils ang tumatakas sa pamilya niya. Inilapit ni Riker ang kanyang mukha sa tainga ni Zeri, habang ang kanyang kamay ay dahan-daang dumampi sa tiyan ng dalaga. Mag-iiyak ka man o magmakaawa, sa bisig ko pa rin ang bagsak mo. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang kapatid mo, ang anak natin, at ikaw, kahit ibig sabihin noon ay ikulong kita sa piling ko habang buhay. Napatingin si Zeri sa mga mata ng general. Nakikita niya ang panganib, ngunit naroon din ang isang matinding pagnanasa, at pagprotekta na hindi niya maitanggi. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagtakas? O ang simula ng mas malalim na labanan sa loob ng bisig ng lalaking nagmamay-ari sa kanyang puso at buhay? Hindi na nakapalag si Zeri nang iangat siya ni Riker, na parang walang bigat at isakay sa loob ng mainit, at amoy sabon na sasakyan. Agad siyang pinalibutan ng init ng heater, ngunit ang malamig na presensya ng general sa kanyang tabi, ang nagpadala ng panibagong panginginig sa kanyang buong katawan. Tahimik ang buong biyahe pabalik. Walang sinuman sa mga tauhan ni Riker ang naglakas loob na magsalita. Si Riker man ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang kanang kamay ay nakahawak ng mahigpit, ngunit maingat, sa kamay ni Zeri na nakapatong sa kanyang hita.
Pagdating sa mansyon, mabilis na pinalibutan sila ng mga kasambahay, at personal na doktor ni Riker. Suriin niyo siya, siguraduhin niyong walang pasa, galos, o anumang panganib sa bata, utos ni Riker habang nakatayo sa dulo ng malaking kama sa master's bedroom. Riker, si Kuya Rico. Pabulong at nanginginig na tanong ni Zeri, habang sinusuri ng doktora ang kanyang vital signs. Nasaan ang kapatid ko? Humakbang si Riker palapit. Inihudyat niya sa mga tauhan, at doktor na lumabas muna ng kwarto. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan, lumuhad ang matayog na general sa tapat ng kinauupuan ni Zeri sa gilid ng kama. Ang kanyang matitigas na kamay, ay dahan-daang humawak sa mukha ng dalaga, pinalis ang basang buhok na dumikat sa pisngi nito. Ligtas ang kapatid mo Zeri. Nakatira siya ngayon sa isa sa mga penthouse ko sa Bonifacio Global City. May sarili siyang security team. Walang makakasakit sa kanya, malamig ngunit seryosong saad ni Riker. Ngunit hindi siya malaya, pamatak ang luhas sa mata ni Zeri. Ginagawa mo siyang bihag para lang hindi ako umalis. Hindi siya bihag Zeri. Siya ang seguro ko, direktang sagot ni Riker habang tumatayo at tinatitigan si Zeri mula sa kanyang taas. Alam kong hindi mo ako mahal. Alam kong kinatatakutan mo ako. Pero hanggat hawak ko ang kaligtasan ng kapatid mo, at ang batang yan sa sinapupunan mo, wala kang ibang pupuntahan kundi dito sa tabi ko. Dumaan ang mga linggo. Ang mansyon ng mga Monterils, ay naging isang gintong kulungan para kay Zeri. Bawat kilos niya ay may nakalagay na pampublikong gwardya, ngunit hindi naman siya pinakikitunguhan ng masama. Sa katunayan, binibigay ni Riker ang lahat ng kanyang kailangan, mula sa pinakamasustansyang pagkain, hanggang sa mga pinakamasasarap na damit, at gamot para sa kanyang pagdadalang tao. Ngunit ang hindi maintindihan ni Zeri, ay ang pagbabago sa ikinikilos ng general tuwing gabi. Gabi-gabi, sa kabila ng kanyang abalang schedule sa militar, at sa mga negosyo ng pamilya, sinisigurado ni Riker na uuwi siya. Hindi siya tumatabi kay Zeri, upang makiusap o sapilitang kumuha ng atensyon. Sa halip, natutulog ito sa sofa sa kabilang dulo ng silid, binabantayan ang bawat paghinga ng dalaga. Isang gabi, habang nagpapanggap na tulog si Zeri, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Riker palapit sa kama. Naramdaman niya ang dahan-daang pag-upo ng lalaki sa gilid ng kutson. Dahan-dahan nitong inilagay ang malapad na palad sa kanyang lumalaking tiyan. Patawarin mo ako, Zeri, pabulong at basag na boses ni Riker sa gitna ng kadiliman. Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan ko kayo. Ang mundo ng mga Monterils ay puno ng mga kaaway. Kung pakakawalan kita, papatayin ka nila, papatayin nila ang anak natin. Napatigil sa paghinga si Zeri. Hindi siya gumalaw, ngunit ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Kinabukasan, habang nasa hardin si Zeri upang magpahangin, isang hindi kilalang sasakyan ang huminto sa labas ng mataas na gate ng mansyon. Isang eleganteng babae ang bumaba, si Doña Valeria Monterils, ang ina ni Riker. Malamig ang mga mata ng Doña, habang nakatingin sa tiyan ni Zeri. Isang ordinaryong babae na walang pangalan, at ngayon ay nagdadala ng tagapagmana ng Monterils, panimula ng Donya nang makalapit ito sa gazebo. Akala mo ba ay mahahayaan kitang sirain ang pangarap at posisyon ng anak ko? Wala po akong hinahangad na kahit ano mula sa pamilya nyo, matapang ngunit may paggalang na sagot ni Zeri. Gusto ko lang pong mabuhay ng tahimik, kasama ang kapatid ko. Kung ganun, lumayo ka. Diin ng Donya. Pumirma ka sa kasulatang ito. Tumanggap ka ng 55 milyon, at mawala ka sa buhay ni Riker. Bago pa malaman ng buong lipunan na ang isang general ay may anak sa isang katulad mo. Habang hawak ni Zeri ang papeles na inilapag sa mesa, biglang bumukas ang pinto ng gate, at mabilis na pumasok ang sasakyan ni Riker. Mabilis na bumaba ang general, bakas ang matinding galit sa kanyang mukha, habang patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Ina! Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Riker na nangingibabaw sa buong hardin. Agad na tumayo si Riker sa pagitan ni Zeri at ng kanyang ina, na tila isang pader na humaharang sa anumang panganib. Ginagawa ko lang ang dapat Riker. Ang babaeng ito ay isang banta sa reputasyon mo bilang general. Siya ang babaeng mahal ko, at ang nagdadala ng anak ko. Putol ni Riker na ikinagulat,
hindi lang ng kanyang ina, kundi pati na rin ni Zeri. Tahimik ang buong paligid. Binalot ng pagkagulat ang mukha ni Zeri, sa narinig na pag-amin mula sa ruthless na general. Kapag may nangyaring masama sa kanya o sa bata, kahit inakita, hindi ako mag-aatubiling kalimutan ang dugo na nananalaytay sa atin, banta ni Riker sa malamig at peligrosong boses. Umalis ka na sa ari-arian ko, habang nakakapagpigil pa ako. Nang makalabas ang Donya, dahan-daang humarap si Riker kay Zeri. Nakikita sa mga mata ng lalaki ang pagod, galit, at ang matinding takot na mawala ang dalaga. Zeri, totoo ang sinabi ko, mahinang saad ni Riker, habang hawak ang magkabilang kamay ni Zeri. Hindi kita kinukulong dahil gusto kitang saktan. Kinukulong kita dahil sa labas ng bakod na ito, napakaraming gustong gumamit sa iyo para ibagsak ako. Nakatitig si Zeri sa mga mata ng general. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakikita niya, kundi ang katotohanang ang lalaking tinatatakutan ng lahat, ay handang lumaban sa buong mundo, para lang sa kanya at sa kanilang anak. Nabalot ng mahabang katahimikan ang gazebo, matapos ang matinding pag-amin ni Riker. Hindi magawang makapagsalita ni Zeri, habang nakatitig sa mga mata ng general. Sa kabila ng kanyang pagiging matigas, bakas kay Riker ang pakiusap, isang bagay na hindi kailanman nakita ng sinuman sa isang Monterils. Umakyat ka na sa taas at magpahinga, mahinang utos ni Riker, na pilit ibinabalik ang kanyang seryosong mukha. Ako na ang bahala sa mga papeles na iniwan ng ina ko. Hindi na sumagot si Zeri, at dahan-daang tumango. Ngunit sa kanyang pag-akyat sa silid, hindi na ang takot sa pagkakulong ang lumalamon sa kanyang isip, kundi ang kalituhan sa totoong nararamdaman ng lalaki. Pagkalipas ng 3 araw, habang nasa opisina si Riker, upang ayusin ang isang mahalagang usapin sa militar, nakatanggap si Zeri ng isang nakatagong mensahe mula sa isa sa mga kasambahay, isang sulat na galing kay Rico, ang kanyang nakatatandang kapatid. Zeri, ading ko, huwag ka nang mag-alala sa akin. Nahanap ko ang paraan para makalabas sa penthouse na ito. May mga kaibigan ako sa probinsya na tutulong sa atin. Sa Biyernes ng gabi, may susando sayo sa likod ng mansyon, habang nagpapalit ng shift ang mga guards. Itakbo mo ang sarili mo at ang pamangkin ko. Lilinisin ko ang lahat ng bakas natin. Nang inag ang mga kamay ni Zeri, habang hawak ang papel. Ito na ang pagkakataong matagal na niyang pinapangarap, ang maging malaya, ang makasama ang kanyang kapatid, at ang mamuhay ng tahimik malayo sa gulo ng mga Monterils. Subalit nang hawakan niya ang kanyang tiyan, biglang pumasok sa kanyang isip ang mga binitiwang salita ni Riker. Kapag may nangyaring masama sa kanya o sa bata, hindi ako mag-aatubiling kalimutan ang dugo na nananalaytay sa atin. Na-realize ni Zeri na hindi lang ang sarili niya ang protektado sa loob ng mansyon, maging ang kapatid niya ay ligtas sa ilalim ng kapangyarihan ni Riker laban sa pamilya Monterils. Kung tatakas sila, mas ilalagay ba niya sa panganib ang buhay ng kanyang kapatid, at ng kanyang dinadalang anak? Dumating ang gabi ng Biyernes. Umulan ng malakas, katulad noong gabing unang tinangka ni Zeri ang tumakas. Nakatayo si Zeri sa tapat ng bintana ng kanyang silid, habang nakatingin sa orasang pambisig. 10:00 na ng gabi, ang takdang oras ng pagsundo ng mga tao ng kanyang kapatid sa likod ng bakod. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maliit na bag. Ngunit bago pa siya makalabas ng pintuan, bumukas ito at iniluwas si Riker. Basang-basa ang general ng ulan, mugto ang mga mata, at may bahid ng dugo sa manggas ng kanyang uniforme. Riker, gulat na napasinghap si Zeri. Anong nangyari sa'yo? Hindi sumagot si Riker. Mabilis itong lumapit sa kanya, at agad siyang kinabig sa isang mahigpit at marahas, ngunit maingat na yakap. Naramdaman ni Zeri ang mabilis, at nanginginig na paghinga ng lalaki sa kanyang leeg. Nalaman ng mga kaaway ko sa politika, at ng tauhan ng ina ko ang kinaroroonan ng kapatid mo, basag ang boses na bulong ni Riker. Inatake nila ang penthouse kanina. Muntik nang matamba si Zeri sa narinig, ngunit agad siyang inalalayan ni Riker sa baywang. Si Kuya Rico, anong nangyari sa kapatid ko? Iyak ni Zeri habang pinupukpok ang dibdib ng general. Ligtas siya, mabilis na sagot ni Riker, habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pumasok ako mismo sa loob para ilabas siya.
Nasugatan siya, ngunit nasa ilalim na siya ngayon ng pangangalaga ng pinakapagkakatiwalaan kong mga doktor sa base militar. Walang makakagalaw sa kanya roon. Napatigil si Zeri. Tinitigan niya ang dugong nasa manggas ni Riker, hindi ito dugo ng ibang tao lamang, kundi dugo ng general na pumasok sa gitna ng putok ng armas, para lang iligtas ang kanyang kapatid. Bakit? Tanong ni Zeri habang lumuluha. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Pwede mo naman kaming pabayaan. Pwede mo namang kunin na lang ang bata, kapag naipanganak ko na at itapon ako. Huminga ng malalim si Riker, at dahan-daang inilagay ang dalawang palad sa pisngi ni Zeri, pinupunasan ang mga luha nito. Dahil wala nang kwenta ang lahat ng kapangyarihan at ranggo ko, kung mawawala ka, tapat at malamig ngunit may matinding emosyong pahayag ni Riker. Hindi kita ginawang bihag, dahil gusto kitang kontrolin, Zeri. Ginawa ko to dahil ito lang ang tanging paraan, para manatili kang buhay sa mundong ginagalawan ko. Doon tuluyang nawala ang matigas na pader sa puso ni Zeri. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Riker, na nakahawak sa kanyang pisngi. Hindi na ako tatakas, Riker, bulong ni Zeri. Mananatili ako, kasama mo. Isang dahan-daang ngiti, isang bagay na bihira, at halos hindi kailanman nakikita sa mukha ng ruthless general, ang gumuhit sa mga labi ni Riker, bago niya isinandal ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Salamat, Zeri. Dahil mula ngayon, hindi lang kita paprotektahan, ipaglalaban ko rin ang pamilyang ito, laban sa kahit kanino. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang dating malamig at puno ng takot na mansyon ng mga Monterils, ay dahan-daang napuno ng init at buhay. Hindi na si Zeri ang takot na bihag, siya na ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo ng general. Inilipat na rin si Kuya Rico sa isang ligtas, ngunit magandang rest house sa Tagaytay, sa ilalim ng direktang proteksyon ng mga pinakatiwalang sundalo ni Riker. Nakakabisita si Zeri roon linggo-linggo, isang patunay na tinupad ng general ang kanyang pangako. Ngunit para kay Riker, ang tunay na laban ay nasa labas pa rin ng kanilang tahanan. Nakatayo si Riker sa malaking bintana ng kanyang silid-aralan, habang nakatingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Nakuha ng kanyang intelligence team ang ebidensya, ang kanyang sariling ina, si Doña Valeria, ay nakipagsabwatan sa kanyang mga karibal sa politika, upang ipatanggal siya sa posisyon bilang general, at bawiin ang kanyang mga ari-arian sa pamamagitan ng isang legal na kaso. Ang dahilan, ang pagtanggi ni Riker na pakasalan ng anak ng isang mayaman, at makapangyarihang senador, isang kasunduang matagal nang binuo ng kanyang ina, para sa kanyang ambisyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Zeri, na may dalang mainit na tsaa. Buwan na ng kanyang pagbubuntis, at malaki na ang kanyang tiyan. Gising ka pa pala, malambot na boses ni Zeri, habang inilalapag ang tasa sa mesa. Kanina ka pa tulala riyan. May problema ba sa base? Dahan-daang humarap si Riker, at yamakap mula sa likod ni Zeri. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat ng dalaga, habang ang dalawang kamay ay nakapatong sa malaking tiyan nito. Gagawin ng ina ko ang lahat, para give-in ako sa gitna ng hearing sa Senado sa susunod na linggo, mahinang saad ni Riker. Gusto niyang ipamuka sa publiko, na hindi ako nararapat maging general, dahil pinalitan ko ang pangarap ng pamilya para sa isang babaeng walang pinagmulan. Dahan-daang humarap si Zeri sa kanya. Sa kabila ng takot na dati nararamdaman niya, tuwing babanggitan ang pangalan ng Donya, ngayon ay may bago ng katatagan sa kanyang mga mata. Hindi ka mag-isa, Riker, matapang na pahayag ni Zeri. Kung kailangang humarap ako sa Senado, o sa ina mo para patunayan na hindi ako banta sa buhay mo, gagawin ko. Hindi na ako tatakbo. Tinitigan siya ni Riker, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ang general ng matinding pagmamalaki. Ang dating babaeng nanginginig sa kanyang harapan, ay ready nang lumaban kasama siya. Dumating ang araw ng pagdinig. Puno ng mga mamamahayag, senador, at matataas na opisyal ng militar ang bulwagan. Nakaupo sa kabilang panig si Doña Valeria, kasama ang kanyang mga abogado, may malamig na ngiti sa mga labi, na tila siguradong sigurado na sa kanyang tagumpay. Nang pumasok si Riker na nakasuot ng kanyang kumpletong pormal na uniforme ng general, kasunod niya si Zeri. Nakasuot ang dalaga ng isang simple, ngunit eleganteng puting kasuotan,
na lalong nagpalabas ng kanyang ganda, at ang kanyang pagdadalang tao. Nagkaroon ng bulungan sa buong bulwagan. Mr. Chairman, simula ng abogado ng Donya. Naparito kami upang katanungan ang integridad ng general. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at militar, upang itago at protektahan ang isang ordinaryong mamamayan, na walang kaugnayan sa kanyang tungkulin. Tumayo si Riker. Natahimik ang buong bulwagan sa bigat ng kanyang presensya. Hindi siya basta ordinaryong mamamayan, pambubungad ng general sa isang malakas, at mariing boses na nangingibabaw sa buong silid. Siya si Harriet Zeri Fedencio Monterils. Ang aking asawa. Nagulat ang lahat, maging ang Donya ay napatayo mula sa kanyang upuan. Inilabas ni Riker ang isang formal na katibayan ng kasal. Lihim na silang nagpakasal sa isang simpleng civil wedding ilang buwan na ang nakalilipas, upang tiyaking walang sinuman ang makakagalaw sa karapatan ni Zeri, at ng kanyang anak. At tungkol naman sa sinasabi niyong paggamit ko ng militar para sa kanya, patuloy ni Riker habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa ng lupon. Ayan ang mga dokumentong nagpapatunay, na ang mga taong nagtangkang sumalakay sa kinaroroonan ng aking pamilya, ay mga beerang tauhan na may kaugnayan sa mga ilegal na negosyo ng pamilya ng senador, na gustong ipakasal sa akin ng aking ina. Nawalan ng kulay ang mukha ng Donya. Ang mga ebidensyang iniharap ni Riker, ay hindi lang naglinaw sa kanyang pangalan, kundi nagbunyag din sa mga pang-aabuso sa kapangyarihan ng kanyang mga kaaway sa politika. Pagkatapos ng matagumpay na pagdinig, kung saan nalinis ang pangalan ng general, at naaresto ang mga sangkot na tiwaling opisyal, bumalik ang katahimikan sa buhay ng dalawa. Ilang linggo lang ang lumipas, sa isang maulanding gabi, ngunit sa pagkakataong ito, ay sa loob ng isang ligtas at modernong ospital, narinig ang malakas na iyak ng isang sanggol. Nakatayo si Riker sa tabi ng kama ni Zeri, hawak-hawak ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Ang kilalang ruthless general na kinatatakutan ng buong bansa, ay may luhang pamatak sa kanyang pisngi, habang tinatitigan ang maliit na mukha ng kanyang anak. Anong ipapangalan natin sa kanya? Mahinang tanong ni Zeri habang nakangiti, bagamat pagod mula sa panganganak. Tumingin si Riker kay Zeri, pinalitan ang kanyang malamig na tingin ng isang punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat. Rico Alexander Monterils, sagot ni Riker. Upang ipaalala sa kanya, na ang kanyang ina ay ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko, at ang dahilan kung bakit natuto akong maging totoong tao. Inilagay ni Riker ang bata sa piling ni Zeri, at dahan-daang humulik sa noo ng kanyang asawa. Wala na ang pagtakas. Wala na ang kulungan. Ang dating kwento ng takot at pagmamayari, ay tuluyan ang naging isang kwento ng tunay, malalim, at walang katapusang pag-ibig.